Dito ko naranasan yung pagsigawan nung taga-tulak ng stretcher. Eto yung may AIDS, ganyan. So yung mga naka-remain, natatakot, nandidiri, halos ayaw na akong tingnan. Yung nurse, sinipa yung damit ko, sabay tapon sa basura. So, ganun no, kapangit yung trato. So, yung mga anak ko, nasaktan din sila. Umiiyak na sila kasi bakit ganito yung trato kay nanay. Ang lala nitong diskriminasyon na to kay Nanay Elena. Parang para sa akin that's uncalled for na sabihin na noong pasyente na or sabihin that's uncalled for na sabihan na yung pasyenteng tinutulak mo ay yung may AIDS. That's very unethical for a worker in healthcare na ipagsigawan ang tungkol sa health status ng isang pasyente. Naalala ko nga, lagi sinasabi sa amin sa medical school na kung sakasakali man na magkikita-kita kaming mga doktor sa hallway, sa elevator, wag na wag namin pag-uusapan ang tungkol sa kalagayan ng isang pasyente. Una, dahil baka mayroong mga kamag-anak na makarinig. Baka mayroong mga kakilala yung pasyente na kasabay namin sa elevator, kasabay namin naglalakad, pababa ng stairs or paakyat ng stairs. Tapos, ang problema nito, marireveal yung mga sensitive information. Isa sa mga sensitive information na sinasabi natin dito ay ang tulad ng sa HIV status. Para din yung cancer na minsan ayaw ipaalam ng pasyente sa kanilang mga kamag-anak o di naman kaya baliktad. Malalaman ng mga kamag-anak na may cancer yung pasyente pero ayaw nilang ipaalam doon sa mismong pasyente dahil baka panghinaan ng loob. Patient privacy comes first parate. Maling-mali ito na naranasan ni Nanay Elena.